Sa pagluluksa na uwi ang dapat sana'y masayang pagdiriwang ng pamilya ni dating Lingayen, Pangasinan Vice Mayor Ramon Arsinue. Yan ay matapos pagbabarilin si Arsinue at ang kanyang asawa sa Sampaloc, Maynila kagabi. Posible raw na politika ang motibo sa pamamaslang. May report si Dante Perelio. Pasado alas 11 kagabi, sa tapat mismo ng apartment na ito sa Maceda Street sa Sampaloc, Manila, pinagbabaril sa ulo ng di nakikilalang lalaki ang mag-asawang dating Lingayen, Pangasinan Vice Mayor Ramon Arsinue at asawang si Sorayhada na chairwoman ng barangay Poblasyon. Agad isinugod sa UST Hospital ang mag-asawa kung saan sila idineklarang dead on arrival. Ayon sa investigasyon, bago ang insidente, nanggaling sa isang hapunan sa isang mall sa Pasay ang dalawa, kasama ang anak na kapapasalang sa bar exams. Pagbaba ng sasakyan, doon na nangyari ang pamamaril. Dahil ang unang pagkakalam namin, ang unang taon binaril yung babae. So, para nagbuno yung lalaki, saka yung gunman na siya. Kasalubungin sa namin, kala namin magnanakaw. Kasi may sumigaw nito, tulong. Nakita niyo may baril? May baril, matras kami. Matapos ang pamamaril, sumakay raw ng bus sa Espanya Boulevard ang sospek na biyaheng SM Fairview. Dumiretso na po yung lalaki, tumakbo, tapos sumakay po sa bandaron. So mag-isa lang siya? Opo. Kaninang umaga, dinala na sa Pangasinan ang bangkay ng mga biktima. Politika naman ang nakikitang dahilan ng pamamaril ng pulisya. March 3, 2011, nang una raw maambush ang mag-asawang Arsinue sa Binmaley, Pangasinan, pero nakaligtas ang mga ito. Dinidinig pa rin daw sa Department of Justice ang asunto laban sa dalawang nagtangkang pumatay sa kanila. Ang nakikita naming motibo dito, ang motive of killing ito, more on politics. Bakit, sir? Kasi prior to the incident, meron ng execution ng ambush na naligtasan ng mag-asawa. Batay sa paglalarawan ng saksi, ang sospek ay tinatayang 28 hanggang 30 anyos, 5'5 hanggang 5'6 ang taas, payat, kayumanggi, oval ang hugis ng mukha, straight ang buhok at singkit ang mata. Nitong nakalipas na 2 buwan, ilang insidente ng pananambang sa mga opisyal ang naitala sa iba't ibang lalawigan. Ika-16 ng Enero, nang paulanan ng bala sina dating Maguindanao 1st District Board Member Raul Tumawis at kanyang pamangkin ng mga hindi pa nakikilalang lalaki sa Parang Maguindanao. Galing ng Cotabato ang mga biktima nang bigla silang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. February 6 naman, nang tambangan din ang barangay captain na si John Alvarez sa San Miguel, Bulacan. Swerte ang kapitan at tanging mga galos lang sa braso ang kanyang tinamo. Pero ang dalawa niyang bodyguard nasawi matapos barilin sa ulo. Patay rin ang isang barangay kagawad matapos barilin sa Vigan, Ilocos Sur. Dumadalaw lang sa lamay ng kapitbahay nitong ika-4 ng Marso ang biktimang si Rogelio Palse nang biglang paputukan sa ulo ng di pa nakikilalang sospek. Blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng pamamaslang. Dante Perelio, GMA News.